Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung paano ako gumagawa or nagge-generate ng training plan using AI or ChatGPT. So bakit nga ba si ChatGPT? Bakit AI? Since nakapag-train na rin naman tayo ng mga training applications, so na-train na natin si Rana, Kotcha, and also yung mga built-in sa mga watches natin, Garmin Connect and Sunto app. May mga cons lang kasi tayo na nakita doon sa mga nabanggit ko na training application. So for example, sa first two na nabanggit ko, kailangan mo magbayad. So hindi siya free. Kailangan mo mag-subscribe monthly or yearly para magamit mo yung buong features na ino-offer nila. Doon naman sa mga libre sa mga watches natin, for example sa Garmin and Sunto, okay naman sila. Kaso nga lang, default lang yung mga binibigay nila na training plan. So, medyo kulang lang pagdating sa customization ng gusto mong output ng training plan. Disclaimer lang din guys, hindi tayo professional athlete, hindi rin tayo elite, tigit sa lahat hindi tayo coach. So, lahat ng babanggitin ko dito is based lamang sa mga na-research ko, nabasa ko na articles, and mga napapanood ko rin na video, and also experience ko na rin sa paggamit ng ganitong method ng training plan. So, ayun guys, start na tayo. Ang kailangan lang naman natin is device na kayang mag-open ng ChatGPT. So, for me, ang gamit ko ngayon is laptop. So, ito. Ang first step lang naman natin guys is, unang-una, syempre, kailangan natin pumunta sa ChatGPT. So, eto guys, naka-ready na yung akin. Gagawin nyo lang naman is pagpunta nyo sa website ng ChatGPT is mag-login kayo kung wala kayong account. Mag-sign up kayo kasi free lang naman yan. Kailangan natin mag-login guys kasi on the latter part ng pag-generate natin ng training plan is i-require tayo mag-login. So, yun lang naman. So, ito rin guys, kung as you can see, nandito na yung prompt na kailangan natin sa pag-generate ng training plan. So, ito guys, ito yung ginagamit ko talaga. Actually, magulo to, pero sinimplify ko, ginawan ko siya ng steps para madali nyong magets or maintindihan. So, 8 steps lang naman to ng pagpo-provide natin ng information kay ChatGPT kasi since AI siya, kailangan natin siyang i-feed ng data na meron tayo para maging specific din yung output na ibibigay niya sa atin. So, eto. Unang-una, hi, please create a marathon training plan for me using the details below. So, dun sa una na yon guys, sa unang prompt na yon, pwede nyo palitan. So, kung hindi naman marathon yung iti-training nyo, change nyo sa for 5K, 10K, or 21K, yon. Then, proceed tayo sa step 1 guys. So, step 1 natin is personal details. So, sa personal details guys, kailangan lang naman natin input dito is yung age. So, nilagay ko na yung akin para mabilis. 29 ako. Then, sex, male. Then, current fitness level. So, fitness level guys, siguro naman kaya nyo nang i-assess yung sarili nyo kung gaano kayo ka-fit. So, for me, nilagay ko intermediate. Then, current weekly running distance. So, dito guys, ina-ask nyo to yung weekly mileage natin. So, for me kasi, based sa aking records, kaya kong mag 25 to 30 kilometers per week. So, pwede nyo siyang i-check guys sa mga running watches nyo or sa Strava. Then, proceed tayo sa step 2, race goal. So, dito guys, dito nyo na ilalagay kung kailan yung race na pinaghahandaan nyo and kung meron kayong target time. So, for me, marathon date ko is June 12, 2026. So, commercial lang guys. Yes, we are officially registered para sa upcoming Manila Marathon this 2026. So, big thanks sa tita ko, si Tita Fim, kasi nisponsoran niya yung first marathon ko. So, paghahandaan talaga natin to. Then, proceed na ulit tayo sa training plan. Goal A and Goal B. So,
naglalagay ako ng 2 goals kasi para at the end of the race, hindi man natin ma-achieve yung isang goal, meron tayong backup. Kasi minsan kasi sa race, 'di ba? Meron tayong mga unexpected na mga instances. For example, prepared ka pero pagdating naman ng race, nasira yung shoes mo, 'di ba? So para hindi tayo masyadong malungkot sa mga ganong scenario, maglalagay tayo ng 2 goals natin. So, 'yun. So para sa akin, ang goal A ko is sub 4, then goal B ko is sub 4:30. Proceed tayo guys sa step 3, which is running schedule. So, eto guys, how many days per week can you run? So, ako kasi, ang kaya ko lang i-commit para sa workout plan is 4 to 5 days. Then, preferred running days, dito guys, pwede nyong i-input dito, for example, for Monday, gusto ko easy run, then Wednesday, tempo, Friday, intervals, then Sunday, long run, etc. So, ganun siya guys. Pero sa akin kasi, since hindi siya magwo-work sa akin kasi sa schedule ko sa work. So, ililib ko na lang siya as blank. Then, going to the next step, which is step 4. So, heart rate data. So, eto guys, kung hindi kayo naka-heart rate based na training plan, pwede nyo siyang i-replace. So, ang masasuggest ko na i-replace dito is yung mga personal record nyo or personal best nyo na time, pwede nyo kunin sa Strava. So, for example, pwede nyo ilagay dito, my personal record for 5K is sub 30, mga ganon. So, then sa 10K, sub 1, mga ganon. Pwede nyo palit yan. Nang sa ganon guys is bigyan pa rin natin si ChatGPT ng information sa mga previous races natin kung ano yung kaya nating i-perform. Yun. So, since ako guys naka heart rate data ko, excuse me, naka heart rate training plan ako. So, ito yung mga data na in-input ko. Then, step 5 guys, training preferences. So, dito guys, papasok yung mga active recovery na tinatawag. So, kunyari, rest day natin, hindi tayo tatakbo, pero mag-i-strength training tayo. Good. So, dito, do you want strength training included? So, for me, yes. Do you want plyometrics included? For me, yes then. Then, next question, any focus areas? So, ako naman, wala naman akong tina-target or focus na area para dito. So, bablank ko na lang din siya para default lang din, balance lahat. Moving forward, step 6, which is injury and limitations. So, dito, nilagay ko siya kasi sa ibang mga, for example, sa ibang training apps na na-try ko, hindi natatanong to. So, nagbibigay lang sila ng workout plan na, eto, takbuin mo to, ganyan. For example, maintain 630, pero may injury ka pala previously. So, hindi mo magagawa yun, di ba? So, at least dito, mabibigyan natin ng heads up si ChatGPT na, oy, may injury pala ako last month, mga ganon. So, pwede kanyang bigyan ng training plan na light o kaya progressive, di ba? So, yun. So, for me naman, so far, wala. At sana wag. Then, moving forward sa step 7, output request. So, dito guys, sa output request, naglagay na ako ng mga few examples dito. For example, ito, a full week marathon plan, 12 to 16 weeks. So, dito mo kasi ilalagay guys kung ano yung mga gusto mong i-customize sa training plan, kung ano yung mga preference mo sa paggawa ng training plan. So, ito, preference ko is long run progression. So, ibig sabihin nun, yung long runs ko, every week tumataas. Ganun siya. So, pwede nyo siyang kopyahin guys. Pwede nyo i-modify. Pwede nyo rin bawasan or dagdagan. Then, step 8. So, ito, importante to guys. Race day plan. So, dito nyo na pwedeng ilagay yung mga strategy nyo sa race. So, for example, first 5K, super easy, kumbaga sa warm-up. Then, the next kilometers, 10K to 15K, maintain 6:30 pace. Mga ganon. Pwede yung ilagay dito.
Pero sa akin kasi, ito lang yung mga nilalagay ko. Pwede nyo rin kopyahin, pwede nyo rin gayahin. And also, yung hydration, pwede nyo rin indicate dito. For example, every 30 minutes, tatake ka ng hydration. So, magandang gawin na kasi dito yon guys, para pag generate ni ChatGPT, meron kang idea kung paano yung strategy na gagawin mo. So, ayun lang naman siya guys. Very simple lang naman siya. Kasi, actually, for me, ganito lang talaga ako gumawa ng training plan using ChatGPT. Ang importante lang kasi dito guys is bigay mo yung mga data or mga information na sobrang importante para magawa ka ng magandang training plan. So, eto, try na natin siyang isubmit, then tignan natin kung ano yung magiging result. Ayun guys, so na-generate niya na yung training plan natin. So, ayan, sabi niya, perfect. O, diba? Positive, very positive siya guys. So, ito yung overview natin. Duration, 14 weeks. So, runs per week, 4. So, 4 lang nilagay niya. Then, goal A, goal B natin nandyan. So, siguro ito yung kailangan i-target natin every kilometer para ma-achieve yung time na tina-target natin. Then, heart rate zones. So, yun, naglagay ako ng information ko. Nagbigay siya ng updated na training zones natin. So, ang importante lang naman para sa akin dito is yung zone 1, 2, and 3. So, next is weekly structure. So, fix. Yan, nakalagay. Day 1 to 7. Pwede mong sundan yan. Pwede mong i-mix. And also, kaya ko rin kayo pinalagin guys kasi kung may gusto kayong i-tweak or i-modify sa generate niya, pwede nyo pang gawin nang meron kayong record. So, nandun lang yun sa account nyo, hindi yun mawawala. So, tignan natin yung mga na-generate niya pa. So, ito na yung 14-week plan natin. So, phase 1, weeks 1 to 4. So, ito yung first month natin. So, easy run, 6 kilometers. Then, workout, 6 kilometers, 3 by 5 minutes, zone 3. So, technically, tempo runs. Then, medium long, 10 kilometers, long run, 14 kilometers. So, para sa akin, okay naman yung na-generate niya. Very doable. And also, para sa akin, nakikita ko naman na align sa gusto kong mangyari sa training plan. And, check pa natin yung mga susunod. Phase 3, peak, weeks 10 to 12. Then, phase 4, taper. So, ayun guys. So, para sa akin guys, napaka the best nung paggawa ng workout plan using ChatGPT kasi ito guys yung standard ng training. Kasi sa training guys, merong 3 phase yan. Yung isa, building phase. Then, yung sumunod is yung peak. Then, taper. So, sa peak, yun yung talagang mahihirap na workouts. Kailangan mo sumagad. So, nasunod niya yung standard nung training plans na mga nakikita ko. Then, ito na yung yung active recovery natin. Strength plus plyo. So, yan. Yung kanya lower body, squats, 3x8. So, yun. Okay naman siya sa akin. Doable. Then, race day strategy. Ito yung sample nung sinasabi ko kanina guys. Race day strategy. Race day strategy. So, pacing natin, 0 to 10 kilometers, 5:45 to 5:50. Kung goal natin is sub 4. Then, goal B natin sub 4:30, keep 6:20, 6:30 entire race. Maintain lang. So, fueling strategy, yan. Andyan siya, guys. Last 10, yan. Final, yan. Tapos, guys, ito na yon kung bakit ko kayo pinalagin kanina. Kasi, ang gagawin natin, guys, is gagawa tayo ng PDF file nito. So, para hindi na kayo mahirapang mag-transfer pa, mag-copy, copy-paste, tapos structure pa. So, ang gagawin nyo lang dito, guys, ganito. Generate a PDF tracker for this training plan. Kung hindi kasi kayo nakalagin, guys, tas in-input nyo to, mauulit lahat, mawawala yung in-input nyo na mga data. So, uulit lang kayo. So, eto, create a generate a PDF tracker for this training plan. So, yan. Download your marathon training tracker. So, na-download ko na rin siya para mabilis tayo. Ito siya, guys. So, ayan. So, technically, na-range niya lang lahat nung kailangan nating trainings per week. So, checkan lang natin yan, di ba? So, ayan, no? Meron pa siyang mga record. For example, maganda ba yung naging
run mo na ganito kasi makikita mo yan sa heart rate mo. Diba? Week 1, 5, 6, 4. Yan, week 14. Ayun guys, so tapos na tayo sa paggawa natin ng training plan using ChatGPT. Sana may mga natutunan kayo and also sana meron kayong mga may apply sa paggawa ng training plan sa mga future races nyo. Kung umabot kayo dito guys, maraming salamat sa panonood sa pagtapos ng video na to. Like nyo na rin yung video na to, then pa-subscribe na rin ako, malaking tulong yan. Ayun lang guys, see you sa mga next races natin.